Good morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is December 16, 2025 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Vilmont Residences sa may Manuyo 2, Las Piñas City. At dadalhin po natin sa may Ace sa may SM Mall of Asia, Ocean Drive, Barangay 76, Pasay po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At ayan, samantala makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Pick up lang po, sir. Diyan po, sa may Vilmont. Wala. Okay.
komensyanteng si Pop lang matapos madawit ang kanyang pamilya sa isyu ng kinatasagutan ng kanyang kapatid na nanakit o namatok na mag-amang nagkakariton sa Antipolo City. Sa kanyang video message, iginit ni Pogi na hindi niya kinukonsente ang kasalanan ng kapatid, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang pagkain ang kanyang nagawa. Humingi naman ang paumanhin ang komedyante sa nagawa ng kaanak at tiniyag na bibisitahin ang mag-amang nag-agrabyado ng kapatid. Sa kabila niyan, hindi niya pinalampas ang mga nag-post ng litrato ng kanilang pamilya na nakaladkad sa isyu. Gayon din sa politikong sumausaw sa usapin na para kay Pokwang ay cyber libel na. Po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Pilipinas ko nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Relax dito kayo. O taga-Bicol kayo eh. Iwan po kayo kasi magbabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag namin cyber bullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po may kasalanan, pero mukha. Yung kaso po yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post niyo, sa mga comments niyo. Dahil pinatawa na po ng LTO ng 90-day suspension ang lisensya ng driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. At tuloy niyo po ang mga nakukulang balita ako si Radyo Mati San Fernando. At ako po si Radyo Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studio sa Santa Cita, Manila, sa araw na lang ang una. Inyo po natukayan ang RMN Sharing the Location. Malaki ang tulong para makakulit sa mga hindi na namamalita at informasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. Ako po si Cruz San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Oras mga kasama alas 12:45 na. This time check is brought to you by Dito naman sa ng holiday corned beef and the holiday beef loaf. Nagulat na pwede any time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. That portion was brought to you by Dito naman sa ng holiday corned beef and the holiday beef loaf. Nagulat na pwede any time of the day. Now available in selected Pure Gold and Metro supermarkets nationwide. All day, holiday! Ikaw ba ay may iniindang naman? Ano ba ang dahilan? O bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin? Para maiwasan ang mga karamdaman, ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong pantay kalusugan, Dr. Boy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy. Mas gold! Unang natikot sa akin, bakit meron ka naman bodybuilder? Meron din po ako ng cycling pa. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal ko rin nanihirap. Kung nag-try ako sa loob lang ng buwan, halos ko rin ang doon, no? Kasi ramdam ko, walang namamagana rin sa kanan sa akin. Nawala rin po yung hair ko. Sabi ko, kapag sinuko ko ng doctor doon, doctor ko na rin po yun dyan, na nakaramdam ko ng ginawan. Mas gold! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Sa paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hinal, dulot ng karamdaman na spicy. Pick up lang po sa may Block 3 Lot 18 po, Tormo.
Kinuha doon yung ano ko eh. Wala po. Lisensya ko kaso sabi ko. May ano naman po kami ipapalit na ano ng ganda. Hindi pwedeng iwanan ang lisensya kasi. Eh, kung meron kayong ibang ID. Wala nga po sir. Ang ID Ay, ko pwede, po, sir, anuin ko na lang po na. picturean nyo na lang. Kunin ko na lang yung pangalan. Hmm. Ang anti-inflammatory properties ni ng Santos Laguna ay tumutulong upang Kasi kailangan lang namin ng record, sir. magkita ng pagbabawas ng pamamaga Sige. sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalawan ang paghinga dyan. Dapat kasi hindi nila kinukuha yung ano doon. Galing uminom ng Santos Plus Gold araw-araw. Kung mayroon pa palang ibang dadaanan dito. Talagyan ko salamat Alamin ko lang pangalan. Sige po. nakatulong sa akin direct. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang direct. Tapos ako talaga, bago ko nag-desisyon, subok ko na ako sa desisyon ng blood capsule dahil nagsabi na effective daw yun. Kaya ako po kuman sa panangit. Alam mo ba na hindi lang baga ang nabisinala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal na kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga. Dahil marami ang pumipito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaaring din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy, at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pag-sigarilyo. Saan ka na anak ko? Sige po. Ang mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira ng mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo. Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Double Plus Coffee Mix. Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Alasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Nagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lula, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya, gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, at folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata. Ang sampay sa loob? No, amoy kulot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. My creation because how wonderful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ang iyong fashion ambassador to the world, dahil ngayon ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MXP capsule. Ikaw ko, Mahalagang paalala, ang MXP capsule ay gamot at hindi dapat yung paggamot dahil ang umilig sa PM Extraordinary with MX3. Doon na lang ano po. Dapat nga kakaliwa tayo doon. Kaso Ba't sila hindi? baka sarado din yan. Sarado. Panalangin para sa Haba. Sarado din yata. at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalang na Dapat nagdalangin kung ito kakaliwa. ay ilangan sa Pero mga sila din katuwang gano'n eh. salita Ang ng ganun Diyos. yung hinahanap. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85 na datang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Yun. Ang pagkamuhig sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming likod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay singapin
narinig mga pahayag na kahiyawin at mula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang pagtiyak. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong kautos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulungan ng pagmamahal, paggalang o kapatid sa aming kapwa, sa aming mga maliliwin at pag-uugali, at sa aming masasabang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at buot, at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin, upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa, dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang kagagawan sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng positong Kasi naniningil sila dito eh. at bigyan mo kami Pag ng hindi kaya ito nagbigay ng galit sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Panginoon. Hinihiling namin na iyong bantayan at pagpalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapagpapalit. Naway kami ay iyong patatagin, na kami ay laging makasunod sa iyong pinagsasabi at makalakad sa pagaliran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa makalandas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtaguan sa aming mga dalangin ito, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay nating gabihin ang inis ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil sa iyong kapaskuhan, taasan naman ng mundo sa RMN kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, isikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan ng tunay na Paskong pusong Pinoy ay masaya't magkulay. Mula sa aming dito sa RMN, maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy.
na attorney, ay sabi ko, next year, hindi pala. God has other plans. Sa po, kasama natin ulit. See you next week. See you next week pala ang galawan namin dalawa ngayon. Asa nga po ang sasagot sa mga katanungan niyo pong legal in just a few minutes. But of course, hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon nanonood sa Sky Cable Channel 26. At iba pa po nating cable providers sa buong Pilipinas. Hello po sa inyo lahat. At Bali, ganda 39 po. afternoon, evening sa mga nakatutok po. Hindi, mamaya na lang po. May RFID po. So meron po tayong mga katang Kung gusto nyo po, i-add na lang po ako. Australia. Pakikiramay po sa lahat ng mga pamilya ng mga nasuwi dito po sa karumal-dumal na pamamaril sa Bossing itong nakaraang araw. Grabe po mga developments po yan, ano? Mga kapamilya. And there are news articles that are saying na yung dalawang gunmen, mag-ama, ay sumigay po muna sa Pilipinas dahil nagpunta sa Australia and the authorities are now investigating ano ang dahilan. Bakit sila pumunta sa Pilipinas, ano yung impakay nila. At dyan po mga natutukan natin mga updates. Kaya lagi dapat nakatutok kayo dito sa BDM para sa mga kumpirmado, sigurado mga impormasyon. Nagtitipid sila ng... Siya, Cash? Hindi po. Wala kasing ano, kapag kaganyan po kasi kapag medyo wala ng load po, hindi nagbubukas po yan. Kaya nagtitipid po kasi ang anong to eh, si San Miguel eh. Dapat lahat ng boat merong tao. Walang tao po. Ayan, antayin po yung tao. Wala siyang magpapaload, gano'n. Hindi, isoswipe lang po yung card niya. 0919-478-2000. Maaari rin po kayo tumawag sa ating number 44101. Local 5671-5672 at 5673. Kaya po, Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney! Hello Attorney! at syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada po ngayon. No? Grabe po ang traffic. Ako po ay nanggaling ng Cubao para po sa passport renewal ng aking anak. Mula po sa Cubao papunta dito, Manila na po ang 14 minutes. Grabe po ang bumper to bumper. Sa sitwasyon po dito sa bahagi ng northbound lane ng EDSA. So, baon po tayo ng mahabang pasyensya, ganun, at saka bisit at inunin na po at saka matagal-tagal po tayo na sa ating kalsada sa biyahe po. Kaya samahan nyo lang kung gahalas po kung ako sa ating kayo dito para hindi na rin kayo masyado mag-isip sa inyong biyahe. Papaalala natin sa inyo na kung mainit ang ulo nyo sa kalsada, may palalagyan po ito. Ano kung bawal na pag ilang yung load niyo? Bawal na po. Kaso nga lang, ang daming nagreklamo po kasi. Kasi hindi talaga maiwasan. Hindi naman po kasi lahat ng laging dumadaan dito. So hindi lahat ng balance. So possibility na talagang minsan hindi po alam talagang na wala na silang balance. Kaya dapat ang ano po nila, okay, pwedeng utangin tapos bayaran ulit pag ano. Saka dapat sana mayroon silang yung app. Dapat sana meron silang app para namumonitor din yung balance. Hindi kasi namin namumonitor din yung balance. Wala. Hindi pa rin monitor sa cellphone. Hindi po eh. Hindi po nagme-message sa akin eh. Ako, dalawa yung card ko, hindi man lang nagme-message eh. Parang warning na no? Opo. Pala warning. Hindi mo rin alam kung Duo na ba yung card mo? hindi po. Isa na lang. Hindi ko pa I mean, dalawa siya. Hindi pa yung Hindi pa yung yung dual na I mean in one, kasi marami pa rin nagrereklamo eh. Kaya hindi ko pa pinapapalitan. Minsan daw hindi bumubukas din kahit na may balance sila. Next year ko na lang papalitan. Pag-establish na talaga. Bayad yung partner umikot na naman ang partner umikot na naman masugpata na naman kapagkaroon po ang partner ito po ay isang batas
special ito partner, Republic Act number 1718, so hindi na batas. Kasi matagal na partner, nakakapapakalak ko talaga, 1991. Ayan. At hindi ka ba pala pinapakalak? Guni-guni pa lang ako ni Mami. Oo. Kala ko pa naman yung Pogi Point ko. Pala yung 1991 yun. So, ang intention yung partner na parusahan, yan yung mas mabigat na parusahan, yung mga nagnanakaw na opisyal ng gobyerno at yung kanilang mga kasabwa na privado, sa private sector, na magnanakaw, kamagalibat na pondo ng bayan, na threshold partner ay 50 million pataas. At partner, bago naman nagkaroon ng plunder law noong 1991, meron naman tayong mga batas para labanan at parusahan yung mga nangangamka ng nagnanakaw sa gobyerno. At partner yung Republic Act number 1990 o yung Anti-Graft Corruption Act. At syempre yung revised penal code partner, meron din dyan sa mga pagnanakaw tulad ng malversation, maling paggamit, ng pondo, yung mga pamemeke ng dokumento, falsification of public funds para makuha nila yung pondo na yun. Pero dito partner, nagbunsod ang Kongreso na magkapatas ito dahil nga o para mas maparusahan yung mga nagnanakaw ng mas malaking halaga. Tulad ito, 50 million. Kapag hindi nila na-anticipate na partner na 24 years later, billion na hinanakaw. 50 million, naku, wala trillion nga eh. Mukhang Itago yung trillion peso man. mukhang pantip lang ito partner. Mukhang pantip lang itong threshold ng plunder law. So, paano ba yung, ano yung mga elemento o paano ba nagkakaroon ng plunder? Siyempre partner, ito ay primarily para sa mga public officials. Yung mga siyempre yung mga nagnanakaw sa gobyerno. Okay. Of course partner, kung meron silang kasabuan na private individuals, madadamay din yun. Sa kaso yun. Sa kaso yun. Dahil siyempre partner, ito, ang focus talaga nito ay para dun sa mga opisyal ng pamahalaan. Hindi lang ito elected partner dahil hindi lang natin binoto to. Pwede rin yung mga appointed o may kontrata, kahit ito contractual or casual, sana contractual employees sa pamahalaan, basta na-involve sila sa pamahalaan at nagnakaw sila ng pondo ng bayan, sila ay maaaring mapasok dito sa standard. Siyempre partner, merong aligasyon ng maling paggamit ng pondo, misuse of public funds. At yung threshold niya partner ay mula 50 million pataas. Okay. Wala na, kahit malinis na yan. Gano'n na lang kakapanood nila. Kapag kailangan na patunayan dito partner ng ating mga prosecutors o yung mga hawak ng kaso para sa pamahalaan ay umabot sa threshold. Threshold ikana. Minimum na 50 million. Okay. At syempre partner, merong kailangan patunayan din dito na merong sunod-sunod series of acts over tax. Ibig sabihin partner, hindi pwede yung nasa isip lang na dito yung si Liza, iniisip niya na Mangulimbat ng pera ng ano. mangulimbat ng mga 50 million. Hindi pwede, kailangan patunayan na meron ka talagang ginawa o mga ginagawa na mga sunod-sunod na akto o kaya naman, kailangan si partner magkaroon ng pattern. Kasi palagi ko na siyempre, ang mga mamabata sa mga panahon na yun, nung pwede ng batas, na kita kasi nila o naisip nila na yung partner medyo malaking pera, mukhang hindi lang makukulimbat ng isang pagnanakaw lamang. Ay, yes, yun nga dapat tatanungin ko eh. Oo, kumbaga parang sa credit card bill, naka-installment ang pagnanakaw. Hindi siya sana Yes, oo. Kaya lang ngayon, di ba nga, dahil may dun mga sa... mali-malita ko lang, parang kaya na nga yun. Dahil nasa magnitude partner ko, yung lawak ng pagnanakaw dito sa atin, mukhang yung 50 million, mukhang kayang-kaya partner ng sa transaction. Oo, nanditong maleta na ngayon. Oo, kaya-kaya. Grabe, no? Pero pag ganito po, na dami mong taong mapapakain na dito sa pagkakita. Magkano kabigat ang salita kapag napatunayan na naging at isang public official ng kaso plato pagdarasyon? Habang buhay partner, yung pagkakakulong, kasi sa perpetual, although hindi naman habang buhay talaga, no? Meron, pero mukhang mga yung sinasabi natin mga dailies yata, Mga dailies lang, nakalimutan yata ito, hindi yung big fish na sinasabi. So, 20 to 40 years partner, reclusion perpetua, ang tawag dyan, ano?
sa legal parlance, ika nga sa tawagan. Oo. 20 to 40 years ang partner. Pero nung simula yung nagkaroon ng amyenda, no, dapat yan ay kamatayan. Ito pala, sorry partner. I saw this sa internet. Our former president, Joseph Estrada, I think was convicted of this crime. Plunder for 2007 Constitution Perpetua. Ano nangyari? Oo, kaso nga pala, meron yung isa yung tendency na nilabas si then President Gloria Macapagal Arroyo. Kaya sa dapat nabubulok sa kulungan, pero pinalaya si then PGMA. At mukhang napila rin yata yan, Mark. Yung papila mukhang hindi naging matagumpay. Ang mahirap kasi sa ganitong klase ng krimen at bigat ng krimen, attorney, kasi kailangan reasonable certainty of conviction at guilty beyond reasonable doubt yung tao kinoconvict mo. Kung nadadamay lang ang pangalan niya sa buong controversy, that hindi lang enough para makonvict mo ang tao. Bigat ng talagang solid evidence na nakatagilid talagang konektado rin yung tao. Kaso criminal sa partner. So, kama ang kailangan na patunay ay proof beyond reasonable doubt. Ang ibig sabihin po nun, kung ang buwet ay nagkaroon ng 1% na pagdududa na ito kakayanin ba makusado ito? Halimbawa 1% lang pero 99% na 99% sigurado ako pero may 1% daw partner sa ngayon sa batas kailangan niyang kumbaga i-acquit o Mabigat na talaga ito. convict o pakawalan ang akusado dahil nga kailangan 100% certainty sa partner. Kaya ito talaga partner, ito ang hirap. Ito yung mga challenges sa batas na ito. Maganda yung batas partner, very timely sa ngayon, kaya lang dahil na rin sa mga desisyon ng Korte Suprema at yung ibang mga organisasyon dito, maraming mga law expert partner nagsasabi na mahirap na ng pahirap na patunayan ito. Halimbawa partner, yung issue partner, no, hindi labas actually ito ng Korte Suprema noong 2017. Ano ba to? Sa kaso yan yung dating Pangulong Arroyo. Yun, sa issue yata ng kung kakamali, ito yung sa telecommunication partner. Yes, oo. Hindi ko na naalala. Pagkat pa ako na. Yes, partner, yung naglabas sila dyan, yung sinasabing main plunderer doctrine. Ano ibig sabihin ng partner? Kailangan, bukod sa kailangan patunayan na merong pagnanakaw, 50 million and above, na ginawa ng isa o mga sunod-sunod or may pattern na mga pagnanakaw o pagkukulimbag, kailangan din partner mapatunayan na merong mastermind partner. Kailangan mapatunayan ng mastermind. In other words, partner, kasi katulad dito, partner, so nabanggit mo nga kanina yung sinampang plunder case laban kay Vice President Duterte. Siya, ang assumption natin, siyempre siya yung tinuturo, pero meron siyang mga kasamahan sa partner system yun. Pag sinasabi yung sabi ni partner na yung pagnanakaw, yung bandaran mo, ay ginawa niya, hindi lang siya, kundi may mga kasabwat siya. Damay sa may kasama siya. Halimbawa partner, nakakita naman natin po sa impeachment or sa impeachment na sinasabi na yung confidential fund, yung pagpa-withdraw sa land bank, ay ibinigay sa security at pinamahagi doon sa mga sinasabi na paggagamitan ng intelligence fund para sa mga houses, etc. na sinasabi yung hindi naman Ano tayo, diretso na lang. yun, Makatagpo tayo sa traffic dyan Oo, tapos may mga lumalabas partner na may mga safe houses na napakamahal ng renta. Pero kahit po napatunayan yung mga yan, kailangan pa rin patunayan ng prosecutor na konektado at nakapamilya ay yung mga tao na Yes, kailangan makonected partner na yung mga Oo nga, ano ko na yan, pero hindi ko kabisado. Ayun, doon pala. Ayun po. Yung bagong ginagawa po dyan.
Lagpas, ginagawa yan. Pero sabi nga nila mag-open na nga daw yan. Ewan ko kung open na nga ngayon. Diyan po, malapit lang siya. Pumasok lamang ito doon sa naging decision niya. Tumbok ng brad ko, sabi nyo, yun na yun. Yun po, mastermind doctrine of principle of, let's check para sigurado yun. Main blunder doctrine. Ibig sabihin, hindi pwedeng magkaroon ng pandarabong kung mga small fish lang yan, kung dapat mapatunayan din ang prosecution o ng pamahalaan na nagpo-prosecute dito na merong mastermind o siyang talagang ulo. Kaya alam naman natin, partner, na yun ang pinakamahirap patunayan. Yes, actually. Kasi wala naman talagang paper trail yan, partner, di ba? Oo. Conduit yan partner, di ba? Oo. Kumbaga parang pipeline, di ba? Dugtong-dugtong yan. Oo. So, sa dami ng dugtong, minsan di mo makita nasan ba dulo nito o nasan ba yung pinakaulo. Oo. Kung may dulo, that's one thing, ano? So, in other words, partner, ang madalas na nangyayari dito, napapatunayan na may pagkakasala o may ginawang pagnanakaw yung mga nasa baba, pero kapag paakyat na sila, doon na-detected. Okay. Kasi nga, alam naman natin, magaling magtago Oo. Diba? Layering partner ang tawag dyan. Oo. Hindi naman, pag tinanong halimbawa, kahit sabihin natin partner, may mga state witnesses, pag tinanong, sino ba mastermind nito? Hindi ko alam kasi ang kausap ko lang po ito. Oo, pag tinanong, ang kausap ko po, isa lang. Yes, partner. So, natin, sa bottom line partner, laging buton o limitado yung kaalaman ng mga participants sa crisis. So, yun ang isa sa mga challenges, partner. Pangalawa, partner, kailangan mapatunayan na series of overt acts. Ibig sabihin, partner, kailangan kasi mapatunayan dito na meron talagang masusing pagpaplano. Para makasimbat sila ng pera. Para makakulimbat. Systematic yung... Yes, partner. Ibig sabihin, hindi lang ito nagkataon na, uy, may nakita ako dito, 50 million, kunin na natin. O kaya inutusan ng partner na mag-deposito. Ano naman ako, kumbaga, authorized ako mag-deposito halimbawa sa depositary bank ng isang ahensya ko. So, tapos naisip ko lang, pa naman, marami-rami akong mabibigyan na 50 million lang naman, marami akong mabibigyan ng mga kamag-anak at mga inaanak ko ito. So, isang part, spur of the moment yun Oo, so that's fall under plunder. Kasi dapat for it to be plunder, pinagpaplanuhan na. Pinagpaplanuhan. At madalas partner, hindi nga lang isang akto. Diba? Series of acts. Pero sabi nga natin, yung 50 million, medyo sika na lang yan, pariya-pariya madaling sa isang lang yan. Maaari partner, tanong sa atin, pero ibig sabihin ba nun, pag halimbawa ako nagnakaw ako ng 50 million, tapos sa beses lang, hindi ko pinagplanuan, ibig sabihin, mapapawalang sala ako. For plunder, maaari mapawalang sala sa partner. Pero sa ibang batas, sa ibang claimant, pasok pa rin ako. Pwede, anti-graft, practices act partner. But local perpetual ba? Anti-graft or graft practices? Posible partner, depende rin sa amount yan. But anyway, mananagot ka sa batas. Mananagot pa rin sa batas. Pero hindi nagsisilbigan kapag ang nakaso agad ay flat sa local Ang naisip ko lang dito, hindi naman yung trillion mismo ang dapat mapatunayan ng mga investigators natin. Kasi nakalang yung kailangan yung mapatunayan out of the billions that we get from our funds. Stealing from our public funds. Baka kung nakikira mo rin sa makpanagin talaga ng tao, hindi na lang kailangan yung patunayan. Baka yung billion kailangan yung patunayan. Yes, sinaakit. Ang dami na ako. Dahil hindi na po. Saka kung ito ang nakakalimutan yung batas natin. And one last question before I finish the break. Uy, ko na lang po sa akin. Balik ko na lang po lang sa mga... Ito po, ingat po, God bless po. Iato ko po yung ano po. Naki-add na lang. Ako ma'am. Pwede ako magbukas dito. Medyo delikado po. Wag na. Dapat po. Sige po. Ay,
Ayun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is Jam pa rin, the Filipino Channel, ang inyo pong likod. Paalam po.